Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, come on. Isa pa pong palakpak, yung the best palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah. Yan. So, atin pong i-declare ang Luke 4:18 to 19. Come on, sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for God is Jesus, the Anointed One. And yung atin naman pong JA1 culture, sabay-sabay po natin i-declare. Come on. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I'm a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Palakpakan po natin si Lord kung naniniwala po tayo at isa po tayo doon. Hallelujah. Ngayon naman po, let us declare. Yan. Na ang buhay po natin ngayon ay paganda ng paganda. Sabihin po natin, ang buhay. Amen. Palakpak po muli sa ating Panginoon. Hallelujah. Ayan, kayo naman po ang nag-declare niyan, di ba? Kayo, sabi, naniniwala po kasi tayo kung ano man nag-declare natin, yun ang mangyayari sa buhay natin. Amen? Amen. So ngayon po, dako po tayo. Tayo po ay nasa prayer meeting. So bago po tayo dumako sa pananalangin, di ba? Tayo po muna ay makapakinig ng salita ng Lord. Handa na po ba tayo? Are we excited? Amen. Alam niyo po, excited din po ako sa oras na ito. Ayan. So, ang i-share ko po sa gabing ito ay pinamagatan pong growth opposition. Ang title po is Growth Opposition. Siyempre, pag sinabi po natin growth, ito po, ibig sabihin po niyan is paglago, pag-unlad, diba? Paglaki. At pag sinabi naman po natin opposition, ang ibig sabihin po niyan ay paglaban or pagpigil. Amen? Tinagalog ko lang po para lang po maintindihan natin yung title. So, when we say growth, di ba, it is something that we desire. Amen? When we say growth, it is something that we aspire na mangyari sa buhay natin. Amen? Gusto po ba natin ng growth? Gusto natin ng growth pagdating sa ating sarili, di ba? Sa ating pong pamilya, sa ating career, di ba? Sa pag-aaral ng mga estudyante, di ba? Gusto po natin ng growth when it comes to ating finances at sa ating spiritual. Amen? Growth is a journey. Journey po ang growth. Hindi po siya overnight na nangyayari lang sa atin. Amen? Kasi po, gusto natin ng growth kasi kapag sinabing growth, yan. Pag sinabing growth, dyan nangyayari na natututo tayo, di ba? Nagkakaroon ng learnings, ng adjustment sa mga bagong bagay na natututunan natin, di ba? Nagmo-moving forward tayo, nagmo-move forward. Ibig sabihin, pag gusto natin ng growth, naaalis po tayo sa ating comfort zone. Amen? Ang growth po ay hindi po siya madali. Hindi sa lahat ng oras madali at magaan ang magiging journey natin. Amen? Kasi pag sinabi pong growth journey, there's always a opposition. There's always a opposition. At ang opposition po, hindi po siya palaging madali. Sabi nga natin kanina, opposition might be hard, diba? Minsan, painful, diba? Uneasy. Uneasy po talaga pag opposition. Pero kung iti-take po natin positively ang opposition, pwede natin siyang isipin or pwede natin siyang i-take as challenge. Amen? Kaya kahit may growing pains, maiisip mo lagi sa growth opposition, merong challenges na nangyayari at the same time, may progress. Amen? Ganon din po sa ating spiritual na buhay. Ganon din po sa ating spiritual na buhay. Sabi nga natin kanina, ang growth journey is not always easy and smooth. Amen? Opposition is the ultimate proof that we are growing spiritually. Opposition is not a sign of failure. Nagiging failure lang ang opposition kapag hinahayaan mo na yung sarili mo na hindi na mag-progress. Nangyayari lang ang failure sa opposition when you stop having the progress. Example po, 'di ba? Ang mga taong nagbabagong buhay. Example, ang mga taong nagbabagong buhay. Syempre sa pagbabagong buhay nila, nandiyan na makakarinig sila ng mga masasakit na salita.
'Di ba? Merong mga tao na magdududa, merong mga tao na hindi maniniwala sa kanila. Pero kapag yung taong nagbabago na yon, nagpadala siya sa mga salita na hindi maganda, nagpadala siya or kumbaga tinigil niya na magbago siya kasi ganun din naman yung tingin ng tao sa kanya, hindi naman din siya nagbago eh. Yun yung sinasabi that opposition is failure. Amen? Nag-stop na siya magkaroon ng progress. Amen po? Amen. So pinababaw ko lang po na yung example. Sana po naiintindihan natin. Yan. Sabi ko nga po kanina na ang opposition mas evident po yan sa buhay ng mga naglilingkod, diba? Naglilingkod sa Diyos. Mas evident po yan sa buhay ng mga Kristiyano. Amen? Kasi po, sa paglalim natin sa Panginoon at sa mas lalong paglapit po natin sa Panginoon, yan, sa paglalim natin sa Lord, mas lalong paglapit natin sa Lord, merong isang nilalang na hindi po natutuwa at nagagalit sa ginagawa mo. Merong isang nilalang nagagalit sa growth mo. Amen po? Alam po natin, kilala po natin sino yon? Yan, pare-paras po natin kaaway yon. Ang enemy po ay galit po siya sa growth natin. Amen? The enemy is trying to oppose you sa lahat ng magandang ginagawa mo sa paningin ng Diyos. Naniniwala po ba tayo? Amen. So now, I'm gonna share the two kinds of attack of the enemy. Handa na po ba tayo? Yan. Ito po parang note lang. Magkaiba po yung atake ng kaaway sa pakikipag-connive sa kaaway. Di ba? Hindi po lahat ng nangyayaring masama sa atin dahil inaatake lang tayo ng kaaway. Minsan, hindi tayo aware, nakikipag-connive pala tayo sa kanya. Nakikipagsabuhatan pala tayo sa kanya. Sa pamamagitan po ng syempre, yung mga pagbubukas yung mga open doors, di ba? Gumagawa po tayo ng maliit na pintuan sa buhay natin para makakilos po ang kaaway sa buhay natin. So iba po yun, yung inaatake ka ng kaaway. Kung alam mo naman na faithful ka, wholeheartedly naglilingkod ka sa Panginoon, at talagang namumuhay ka sa ways ng Panginoon, you may experience attack of the enemy. Amen? Yan. He is attacking you dahil galit siya sa growth mo. Ngayon po, ang unang paraan or unang klase ng pag-atake ng kaaway is number 1, attack on the mind or condemnation. Number 1, attack on the mind or condemnation. The enemy is hindering your progress through your mind. The enemy is hindering you through your mind. Kasi po pag chaotic po ang utak or isip ng tao, nahihirapan na rin siyang makakilos. Yung sobrang crowded or sobrang congested ng utak mo, parang wala kang ganang kumilos. Na-experience niyo pa ba yun? Diba? At ang hindering way niya is maliitin ka, diba? Laitin ka, kagaya ng pangmamaliit at panlalait na naranasan nila Nehemiah. Basahin po natin yung verse natin. Hindi po tayo mag-focus sa isang verse. Ang pagpo-focusan po natin ay isang buong chapter. So bear with me po, makinig po sa akin. Yan. And himay-himayin po natin yung verse. Yan. Sabi po sa Nehemiah chapter 4 verse 1 to 3. Yan, naranasan po nila Nehemiah yung condemnation kung saan nilait po sila at minaliit. At ito po yung nilalaman ng verse. Sabi rito, nang mabalitaan ni Sanballat na itinatayo naming muli ang pader, nagalit siya ng husto at hinamak kaming mga Hudyo. Sa harap ng mga kasama niya at ng mga sundalo ng Samaria, sinabi niya, ano bang ginagawa ng mga kawawang Hudyong ito? Akala ba nila maitatayo nila ang pader ng Jerusalem sa loob lamang ng isang araw at makakapaghandog ulit sila? Akala siguro nila magagamit nila ang mga batong nasunog at nadurog. Sinabi pa ng Ammonitang si Tobias na nasa tabi ni Sanballat, kahit asong gubat lang ang sumampa dyan, mawawasak na yan. Yan. So tayo po ba, naranasan po ba natin yon? I believe po lahat po tayo, bago kayo makarating kung nasaan man ka ngayon, naranasan nyo rin yan. Yung nilait ka, pinaliit ka, di ba? Si anong Kristiyano na? Di ba? Nagsisimba na ba lagi? Na-experience po ba yun? Alam nyo yun, yung meron kang ginagawa para sa Panginoon, at the same time, there's something in your mind na pumipigil sa'yo. Amen? Balikan ko lang po yung verse doon sa binasa natin kanina. Kung tingnan niyo yung style ng kaaway yung naranasan nila Nehemiah. Nilait sila, na tinawag silang kawawa. Di ba? Minaliit sila.
Nagsasalita yung mga kaaway ni Nehemiah, pinaparinig sa kanila na akala siguro nila magagamit pa nila yung mga, anong akala nila matatapos. Hindi na-experience po ba yun? Yung alam ng mga tao yung mga dati mong ginagawa, kaya doubted sila sa'yo na magagawa mo to para sa Panginoon. Kasi yung katawan mo na yan, yung buhay mo na yan na ginagamit mo dati sa masama, ngayon gagamitin mo sa Panginoon. Diba? Na-experience mo ba natin yun? Marami tayong naririnig na negative laban sa atin. Diba? Patungkol sa atin. Pero hindi po lahat ng oras sa iba po natin maririnig yun. Pero kasi minsan, tayo rin ang nagsasabi sa sarili natin yun. Diba? Nagna-negative self-talk tayo. Diba? Tayo rin minsan pinagdududahan natin yung sarili natin na ang Diyos na nga ang pumili sa'yo. Ina-question mo pa rin. Diba? Hindi natin alam, false humility pala yun. Diba? Akala mo nagpapaka-humble ka na, I'm not enough. Hindi ako karapat-dapat. Minarapat ka na nga ng Panginoon. Yung humility na yun hindi pala tama. That's false humility. Amen? Baka magsabi, hindi ko po naranasan yan. Hindi ko po naranasan mag-negative self-talk. I know karapat-dapat po ako. Baka may sabi ng ganun. Pwede naman, di ba? Baka hindi mo talaga naranasan. Pero alam niyo po ba na ang attack on the mind ay hindi lang isang beses nangyayari. Maaaring hindi mo naranasan yan ngayon, pero bawat araw ng buhay mo, pwede kang pa rin atakihin sa isip. Baka nga hindi ka nagne-negative self-talk, pero baka naranasan mo naman mag-overthink. Amen? Iniisip mo yung mga bagay na hindi naman nangyari. At iniisip mo yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya ang resulta, nag-i-stress ka, nade-depress ka, di ba? Na-anxious ka. Amen? That's attack on the mind. Amen? Hindi po ako nag-overthink. Baka hindi ka nag-overthink, baka naman meron kang comparison without you knowing. It's also attack. Comparison, yung feeling inadequate. Buti pa siya, ang galing niya, sana ako din. Diba? Feeling inadequate po yun. And under sa comparison, attack din po pala yung jealousy. You are feeling less value. Diba? Parang feeling mo hindi ka na favorite ng taong, nagigets po ninyo? See? That's also an attack. Hindi lang po palaging parang kawawa ka. Diba? Meron din palang parang nagbibuild sa isip mo na parang nagiging kontrabida ka na. Amen? That's also an attack. Fear of failure is also an attack. Fear of failure, takot kang magkamali eh. Diba? Kaya ang nangyayari, paralyzed ka. Wala ka nang nagagawa. Amen? No action at all. Marami kang nami-miss na chances, nai-stuck ka, nai-stagnant ka. Kasi nga, ayaw mo magkamali, kaya ganito na lang ako. Amen? Perfectionism. Yan, don't get me wrong, mabuti po ang perfect, maganda rin, di ba? May magandang dulot yung pagiging perfectionist, siyempre, para maayos po natin. Pero kung ang pagiging perfectionist po natin ay nagre-resulta ng negative, that's also an attack. Ano po ibig sabihin? Kasi hindi ka na nasasatisfy sa ginagawa mo. Parang lahat ng ginagawa mo, maganda naman yan, mabuti naman yan, pero hindi ka natutuwa. Amen? That's also an attack. Kaya ang nangyayari, ang nagiging resulta, nai-stress ka, nabiburn out ka. Diba? Nagpo-procrastinate ka. Paano po sa procrastination? Kapag perfectionism, parang feeling mo, mamaya ko na lang gagawin to. Parang feeling ko may magagawa pa akong maganda. Mamaya na lang. Pero ang nangyari, hindi mo nagawa. That's negative effect. Kaya, nagiging attack ang perfectionism. Amen? Another thing, people-pleasing po. Mas higit na nagigain mong approval ng tao kaysa sa Diyos, di ba? Mas naiisip mo ang magiging reaksyon ng tao. Mas laging iniisip mo ang mas iisipin ng tao without knowing, yun nga, napiplease mo na ang tao, hindi na ang Diyos. Di ba? You lost your identity. Amen? Hindi ka nag-i-stand sa faith mo. Mas iniisip mo kasi yung sasabihin ng ayaw ko mabash. Amen? So, nako-compromise mo yung faith mo sa Panginoon. Amen? Ayan. So, tayo, we are prone na maranasan po natin yan. Pero napakabuti po ng Panginoon kasi lagi po siyang may paraan para po magkaroon po tayo ng depensa. Katulad po na nangyari kila Nehemiah. Ito po yung ginawa nila Nehemiah. Sabi sa Nehemiah chapter 4 verse 4, agad akong nanalangin, O aming Diyos, pakinggan niyo po kami dahil hinahamak kami. Sa kanila po sana mangyari mga panunuyan nilang ito sa amin. Anong ginawa po nila? They prayed. Diba? They prayed.
Hindi lang po yun, pinanalangin din po nila yung mga nag-a-accuse sa kanila, yung mga nagpe-persecute sa kanila. Di ba? Ipanalangin po natin ang ating peace sa kabila po ng mga opposition na pinagdadaanan natin. And at the same time, kahit po merong opposition na nangyayari, patuloy ka pa rin. Sumunod ka pa rin sa Panginoon. Gumawa ka pa rin. Magpakasipag ka pa rin sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? Kasi ganun din naman yung ginawa nila Nehemiah eh. Kahit maraming opposition, nagpatuloy sila sa ginagawa nila. Ito po sabi po sa Nehemiah chapter 4 verse 6, patuloy ang aming pagtatayo ng pader at nangalahati na ito dahil ang mga tao ay talagang masigasig na gumagawa. Diba? Inaatake sila. Amen? Pinipigilan sila, pero patuloy at masigasig silang gumagawa. Pray, still, gumawa ka pa rin. Pray, at the same time, sumunod ka pa rin sa Diyos. Amen? Hindi po dahilan na merong pumipigil sa'yo na gawin ng isang bagay, titigil ka na talaga. Amen? Sabi nga natin kanina, opposition, kung positively thinking, pwede natin itong i-take as challenge. Amen? We have to do what we have to do. Amen? Kailangan natin gawin pa rin ang mga bagay na yan. Kasi habang ang Diyos, merong ginagawa sa panalangin mo, meron ding nangyayari sa mga ginagawa mo naman. Amen? May mga progress na hindi natin nahahalata eh. Diba? May mga progress na hindi halata. Mahahalata mo na lang. Paano? Kapag yung the same kaaway na nagalit nung una, mas galit ngayon. Diba? Mas galit na siya ngayon sa growth mo. And take note, this time mas level up yung attack niya. Diba? Diba sabi sa verse na binasa natin kanina, nagpatuloy sila sa paggawa ng pader. Kahit may attack. O kita nyo naman, dahil nagpatuloy sila, malapit nang matapos. Amen? Tignan nyo nangyari sa Nehemiah chapter 4 verse 7 to 8. Ngunit nang mabalitaan ni na Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, taga-Amon, taga-Ashdod na patuloy ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem at natakpan na ang mga butas nito, galit na galit sila. Binalak nilang salakayin ng Jerusalem para guluhin kami. Diba? Merong panibagong atake ang kaaway. And that's for number 2. Ulitin ko yung number 1. Ano yung unang uri ng atake ng kaaway? Attack on the mind or condemnation. Number 2, attack on the mission or obstruction. Amen? Number 2, attack on the mission, also known as obstruction. Alam niyo po kapag binasa niyo yung Nehemiah, doon sa mga susunod na chapter, mababasa nyo doon kung paano sila pinigilan. Kasi di ba sa unang chapter na binasa natin, nilait-lait sila eh. Tinira-tira sila sa salita para pigilan sila. Pero walang nagawa yung mga kaaway. Ngayon, kailangan ng gumawa ng kaaway ng paraan para tuluyan silang mapigilan. Ganon din po sa atin. Diba? Kung hindi kanya mapatigil sa mga salitang naririnig mo sa isip mo or sa mga salitang naririnig mo sa ibang tao, kikilos na siya. Gagawa na siya ng paraan para pigilan ka. Amen? Tingnan niyo yung naranasan nila Nehemiah. Naranasan po nilang, ano bang Tagalog ng threat? Bantaan. Diba? Pinagbantaan sila. In-intimidate sila para pigilan sila. Naranasan din nilang i-distract na kesyo magkakaroon daw ng meeting para itigilan nila yung paggawa ng pader. Pero hindi sila nakinig. Diba? Meron pa ngang nangyari na nagpakalat ng rumors sila Sanballat na kesyo nagre-rebelde si Nehemiah. At para patunayan yung fake rumors na yun, nag-upa pa ng prophet para patunayan. Pero hindi po sila tumigil. Amen? Ganyan din sa atin. Sa bawat gagawin po nating maganda sa paningin ng Diyos or palagi para sa Diyos, hindi po magiging madali lahat. Minsan alam nyo nga po ewan ko kung na-experience nyo, pero minsan di ba sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa bawat sulok ng paglilingkod natin sa Panginoon, bakit parang palaging may aberya? Di ba? Kaya nga sinasabi po natin kanina, hindi po madali. Minsan dumarating nga po tayo sa point na, ito na naman, parang ayoko na, nakakapagod, di ba? Discouraged ka na eh, di ba? Minsan nga nababago pa yung perspective mo. Paano kung hindi talaga ako dito? Di ba? Alam niyo po, ganyan na ganyan din yung experience nila Nehemiah. Ganyan na ganyan din yung experience nila Nehemiah. Basahin ko po yung Nehemiah chapter 4, verse 10. Sabi ng mga taga-Juda, nangihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong nabuwal. Hindi namin kaya ang hirap na ito. Hindi namin kayang itayo ang mga pader sa maghapong trabaho. Diba? Minsan,
Kapag paulit-ulit po nating nararanasan na parang may failure sa ginagawa natin, sa ministry natin, 'di ba? Yung parang, ginawa ko naman yung lahat, ba't parang hindi nag-grow? 'Di ba? Nag-aral naman ako, bakit hindi ko maipasa-pasa 'to? Amen? Yung mga gano'ng bagay, parang 'pag paulit-ulit, parang nadi-discourage ka na. Amen? Pero, I just realized dito po sa verse na ito na, hindi lang pala tayo nakakaranas nito, kundi pati sila. Pero alam niyo, sa kabila ng naranasan nilang discouragement, ng pagod, hindi po sila sumuko. Hindi po sila, yung bagay na naranasan nila, hindi nila hinayaan na yun ang magpatigil sa kanila. Ano pong ginawa nila? Sa halip na nalangin po sila. Diba? Sabi sa Nehemiah chapter 4 verse 9, "Subalit na nalangin kami sa Diyos at naglagay ng mga gwardya araw at gabi para protektahan aming mga sarili." Minsan nare-realize ko, okay lang po pala ma-discourage. Okay lang mapagod. Pero wag mo hayaan na yung discouragement mo at yung pagod na nararanasan mo magpatigil sa'yo. Amen? Kung level up ang atake ng kaaway, aba dapat level up din ang depensa mo. Amen? Sabi po sa verse, basahin ko po ulit yung verse. "Subalit na nalangin kami sa Diyos at naglagay ng mga gwardya araw at gabi para protektahan ang aming sarili." Nanalangin sila sa Diyos at the same time, meron po silang ginawa. Amen? Kasi alam niyo po, despite the discouragement na nararanasan natin, kung despite ng mga hirap, ng pagod na nararanasan natin, pero kung faithful ka pa rin sa Panginoon, nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon, sumusunod ka pa rin sa Kanya, makikita mo may ginagawa si Lord. Makikita mo ipinagtatanggol ka ni Lord. Amen? Maging depensa po natin si Lord. Diba? Stay connected po tayo sa Panginoon. Kasi alam niyo po ba, yung naging depensa si Lord at natiling connected sila kay Lord, ginawa rin yun nila Nehemiah. Ginawa rin nila Nehemiah yun. Sabi nga rito sa Nehemiah chapter 4 verse 12. "Hindi nila alam na ang mga Hudyong nakatira kasama nila ay laging nagbabalita sa amin tungkol sa kanilang masamang balak." Akalain mo yun? Meron palang mga Hudyong nakatira doon malapit sa mga nagtatangkang sumalakay sa kanila or gumawa ng masamang balak sa kanila. Meron palang mga Hudyo doon. 'Di ba? Yung palaging prayer ang defense mo sa mga laban na wala kang laban. Amen? Yung pananatiling connected sa Diyos, yung patuloy nilang paggawa, tinulungan talaga sila ni Lord. Tinulungan sila ni Lord na malaman kung ano yung masamang balak sa kanila. Kapag tayo po, connected po tayo palagi sa Panginoon, sa kabila ng mga opposition na nangyayari sa atin, hindi pwedeng walang gagawin si Lord. Amen? There will always be a opposition, di ba? Kapag sumunod tayo kay Lord. Pero lagi po nating asahan na kapag nagtiwala tayo kay Lord, kapag lagi tayong nanalangin at humingi ng tulong kay Lord, He will give us. Hindi man po yung literal na katulad ng nangyari kila Nehemiah na merong nakatirang Hudyo malapit doon sa kalaban nila. Hindi man po ganun ang gawin ni Lord, pero He will give us the discerning. He will give us the discerning para malaman po natin kung ano yung may balak ng mga kaaway. He will give us the discerning para malaman natin kung ipapahamak ba natin yung bagay na yan, kung ikasasama ba natin yung bagay na yan, or magpapalayo ba sa atin yung bagay na yan. Amen? He will give us the discerning. Sa tingin po ba natin nagkataon lang na merong nagbalita kala Nehemiah ng masamang balak sa kanila? Nagkataon po ba yun? Hindi po nagkataon yun. Niloob po ng Panginoon na malaman nila kung ano yung masamang balak sa kanila. Amen? And that's the result of their prayer, that's the result of their defense. Di ba? Naging depensa po nila ang Panginoon. Amen? Nanalangin sila sa mga laban na hindi po nila kayang labanan. Amen? Wala naman po talaga silang magagawa. Ano pong laban nila dun? Nanalangin lang po sila sa Panginoon. Amen? Ganon din po tayo. Di ba? Hindi po tayo bibigyan ng discerning ng Panginoon nang walang kasamang wisdom. Pwede ba yon na sabihin ng Panginoon, merong nag-alok sa'yo ng trabaho at alam mo namang hindi ka makakapag-church kapag tinanggap mo yan. Diba? So binigyan ka ni Lord ng discerning, ay walang Sunday. Pwede ba yun na walang kasamang wisdom na, ano kayang gagawin ko dito, walang Sunday? Tanggapin ko na lang. Walang wisdom doon.
Amen? Ang sinasabi po natin na binibigay ng Lord na discerning is may kasamang wisdom. Malalaman mo na hindi ka makakapag-church sa ng araw na yan, kaya ano ang dapat mong gawin? Bibigyan ka ng Lord ng wisdom. Hindi ko tatanggapin. Hindi galing kay Lord yun eh. Amen po? Ganun po yung naranasan nila Nehemiah. Na binigyan sila ng discerning. Diba? At ano po yung discerning na nangyari sa kanila? Yun po yung merong tao, merong mga Hudyo na nag-share sa kanila or nagpaalam sa kanila ng balak na masama sa kanila nila Sanballat. At the same time, nagkaroon po sila ng paraan or nakaisip po sila ng paraan paano nila poprotektahan yung sarili nila dahil nalaman na nga po nila yung mga balak sa kanila. Nagigets po ba natin? Yan. Sabi po sa Nehemiah chapter 4 verse 13. Kaya naglagay ako ng mga tao para magbantay sa pinakamababang pader na madaling pasukin. Pinagbantay ko sila ng mga magkakagrupo sa bawat pamilya at may armas silang espada, sibat at palaso. Tayo po ba? Ano po ba yung pinakamababang parte na madaling pasukin po sa atin? Alam po ba natin? Sabi po ni Nehemiah, naglagay daw po sila ng mga bantay sa pinakamababang pader na madaling pasukin sa kanila. Dapat alam din po natin kung ano po ba yung weakness natin. Ano po ba yung madaling pasukin sa akin? Ano po ba yung pinakamababang pader sa akin? Yung puso ko po ba? Yung puso ko ba, matampuhin ba ako? Maramdamin ba ako? Yung isip ko ba, polluted ba palagi yan? Diba? Yung mata ko ba? Yung dila ko ba? Yung hobby ko ba? Na nagtitake ng sobrang oras, wala na akong oras kay Lord kasi napupunta na lahat sa hobby ko. Diba? Yung circle of friends ko ba? Alam po natin dapat kung ano po yung mababang parte ng buhay natin, diba? It takes discernment to protect ourselves. Amen? It takes discernment para maprotektahan po natin ang ating sarili, maging ang lahat ng bagay sa paligid natin. Amen? Kaya naglagay ng bantay sila Nehemiah sa mababang pader para walang makapasok. Para walang makasakop. Amen? Ang isang lugar po, isang lugar na maraming gamit, kahit gaano po kaliit ang pinto niyan, kapag napasukan po yan, maraming pwedeng mawala. Maraming pwedeng masira. Ganon din po tayo. Kahit na mata lang yan, maliit na bahagi ng katawan, kung yan naman ay nagbibigay ng daan para makakilos ang kaaway, maraming pwedeng masira. Maraming pwedeng mawala. Ano pong ibig sabihin? Wala po tayong dapat pinapabayaan. Wala po tayong dapat kinahayaan na mababang pader or mahina sa atin na bukas lang. Amen? Alam niyo po yung sinabi kanina na binigyan niya ng mga armas yung pamilyang nagbabantay. At yung armas na yon, espada, sibat, palaso. Ano po ibig sabihin nun? Sa bawat kahinaan po ng ating katawan or maaaring pasukan ng kaaway, iba-iba po ang dealings dyan. May kanya-kanyang tools po yan. Diba? Merong sibat, merong palaso na binigay sa kanila, merong espada, ganun din po sa atin. Yung puso natin, kung kaya pong panalangin lang ang maging paraan para mabago yan, okay po yun. Pero yung pagkakaroon mo ng circle of friends, ipapanalangin mo, okay na ba yun? Pwede na? Lord, sana po mawala na sila sa buhay ko. Okay na po ba yun? Siyempre, dapat bitawan mo yan. Amen? Yun po yung sinasabi na merong espada, sibat at palaso. Iba-iba ang tools, iba-iba ang dealings kung paano mo babantayan, protektahan ng mababang pader ng sarili mo. Amen po? Yan. So, sabi po sa Nehemiah chapter 4, verse 17. Na gumawa ng pader, ang isang kamay ng nagtatrabaho ay may hawak na mga gamit sa paggawa. At isa namang kamay ay may hawak na sandata. Sabi po, gumagawa ng pader, isang kamay hawak espada, isang kamay gamit sa paggawa. Parehas gumagawa. Ibig sabihin po, we are not designed na magbantay lang na magbantay pero walang ginagawa. Diba? Kasi ano bang babantayan sa'yo kung wala ka namang ginagawa? Binabantayan ka lang naman kapag you are being a threat. Amen? Hindi rin po tayo design na gumawa ng gumawa pero hindi nagbabantay. Hindi tayo design na gumawa ng gumawa kapag may discouragement at kapag may nangyari, iiyak na lang. Doon na lang sa far away. Hindi po tayo design na ganun. Diba? God is teaching us na magpatuloy na gumawa
sumunod, maglingkod, at the same time, protektahan ang anuman nating ginagawa. Because He has given us the power and authority. Gamitin po natin. Amen? Naunawaan po ba natin yung pinag-usapan natin ngayon? Dalawang uri ng atake ng kaaway. Attack on the mind and attack on the mission. Maging aware po tayo, 'di ba? Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Minsan makakarinig ka ng mga bagay mula sa ibang tao o kaya sa sarili mo, 'di ba? There's lies and deception na ipaparinig sa iyo para patigilin ka. Dapat aware ka na hindi ako dapat tumigil dahil dito. And expect na pagkatapos ng attack on the mission, probably merong attack on the mind, merong attack on the mission. Ibig sabihin, may mas lalala pa. 'Di ba? Sa bawat ginagawa natin paglilingkod araw-araw sa Panginoon, pwedeng ang maging atake is padoble ng padoble, palala ng palala. Pero dapat kahit dumodoble at lumalala ang atake sa iyo, dumodoble at tumitindi rin ang depensa mo. Amen? Patuloy po tayo maging connected sa Panginoon dahil hindi man po natin alam ang lahat ng nangyayari. God will give us the discernment, wisdom. Amen? Discernment to distinguish lahat ng plano at pakana ng kaaway. At the same time, wisdom kung ano po ang dapat nating gawin. Amen? Ngayon po, ano po ba yung pinaka-summary ng pinag-usapan natin? Pag-usapan ng kaaway? Hindi po. Hindi po natin minamagnify ang kaaway sa buhay natin. Amen? Take this message as God's warning. Ano po? Warning po saan? Na lumaban. Protektahan mo kung ano yung ginagawa mo. At the same time, take this message as God's encouragement na magpatuloy ka sa ginagawa mo. Amen po? Alam niyo po, malapit nang dumating si Lord eh. Amen? Malapit na dumating si Lord. Asahan po natin, mas titindi pa yung mga opposition. Mas titindi pa po yung mga opposition. Pero ganun pa man, wag po natin hayaan na ngayon pa natin iindahin yung mga opposition na yan. Amen? Wag po natin hayaan na ngayon pa natin iindahin yung mga opposition na yan kasi alam niyo po, marami na pong nangyari. Amen? Marami na pong nangyari. Marami na po tayong naranasan. Marami na po tayong pinagdaanan. Marami na pong hirap na pinagdaanan ng bawat isa sa atin. Malayo na rin po yung narating natin. Naniniwala po ba tayo? Yes po. Malayo na ang narating mo. Marami ka nang isinakripisyo. Amen? Malayo na ang narating mo. Marami ka nang isinakripisyo. Pero alam niyo po kung ano na po yung kaunti na lang. Kaunti na lang po yung panahon. Darating na si Lord. Amen? Ang punto po ng pinag-uusapan natin na ito, gusto po ng Panginoon na maging tapat po tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Huwag po natin hayaan na kaysa merong opposition na yan ang magiging dahilan mo para tumigil sa Kanya. Sayang naman lahat ng ginawa mo, sayang naman yung lahat ng panahon ng pagpapagal mo sa Kanya. Kung sa opposition lang na hindi ka naging aware, tumigil ka. Amen? God wants us to be faithful. Amen po. Naunawaan po natin. May natutunan po tayo. Sige po, tayo po lahat, ipanalangin po natin. Tayo po lahat itumayo, ipanalangin po natin ng word sa oras na ito.